Ulan na naman dito. Mag-grocery lang ako kasi last day ng day off ko. Wala pa akong grocery, no? Basang-basa yung mga maputik pa naman dito sa amin. Kaya nakakatamad na maglinis dito ng sasakyan eh. Hindi kagaya dati na na doon pa ako sa dati naming tinitirhan na sementado. Ayun, tama, puro dahon. Natamad daw maglinis. Kasi maglilinis ka, useless din eh. Maya maputik. Tapos puro dahon, pabayaan na yan. Then yung pasok nga pala namin dito sa farm, guys, nag-iba na. Naging 3 shifts na. So kung dati natatandaan nyo, 2 times lang kaming nagmi-milking. Ngayon 3 beses na kaming magmi-milking. Kasi nung minsan nagpa-meeting nga si boss. So 3 times na kaming papasok, 3 beses na kaming babalik sa farm. Yung iba talagang hindi naging masaya kasi nga alam mo yung nadoble yung trabaho, pero yung oras ganun pa rin, hinati-hati na lang. So ganun talaga, wala tayong magagawa. May mga changes talaga na nangyayari minsan sa trabaho na kailangan nating tanggapin, unless kung di ka masaya at gusto mong maghanap ng iba, maghanap ka. Sa tulad namin, wala naman kaming karapatan kundi sumunod na lang. And we will stay here kasi nga may mga bagay din kaming plano na sana hopefully sa mga susunod na panahon matupad. Kasi hindi din po talaga biro yung maghanap ka ng malilipatan, lalo pa tayo ay mga temporary foreign workers pa lamang. Kaya nga po nitong mga nakaraan na naman, napakarami naman nagme-message sa akin, hindi ko ba alam bakit. Kasi nga, awang ko ba, hindi ko alam bakit hindi po ba kayo nanonood ng iba kong mga paalala na sinasabi ko nga sa inyo. Hindi po paraiso ang Canada. Itong isang hulingan nag-message sa akin na ito, na sinasabi nga niya, ayoko naman po siyang husgahan kasi wala tayong magagawa, nadyan na eh. Ito nga yung isang sinabi niya sa akin, Kuya Perds, good PM po, 3 months na po ako dito sa work ko, 35 hours lang po ang pinirmahan ko sa kontrata, pero 30 hours lang po yung ibinibigay sa aming weekly. Kesyo mahina daw po yung business, 8,000 CAD po ang binayad namin para makarating po kami dito. Paano po kaya ang gagawin namin ng mga kasama ko? May bakante po ba sa inyong farm na pinapasukan? Ito na naman tayo. Halos lahat ata ng vlog ko hindi na nawawalan yung ganitong topic. Kasi nga sabi ko nga po sa inyo, ano po bang ina-expect nyo pagdating nyo dito? Magbabayad po kayo ng napakalaking halaga tapos sa 1 month, 2 months bawi na po. Hindi po ganun. Wag po, yun po kasi ang hirap doon sa iba nating kababayan na nakarating dito, na ang pinapakita lang puro magaganda. Kasi ang dami ko nakakausap dito, gusto nilang magpa-interview but the problem is takot. Kaya nga po ba, di po ba yung iba na mga disappointed pag ini-interview natin, nakikita natin doon sa mga ibang basa sa ibang platform, hindi mo napapangalanan, yung iba naka-blurred kasi yung iba napapahiya. Ay yung iba po nakausap ko dito, kapag tinatanong ko gusto mo i-share yan sa kababayan natin, nasasagot nila wag na. Ako naman ayokong ilabas yung lahat dahil kagaya nga nasabi nyo, si Sir Perds, real talk, tama yan, ganon. Ang totoo niyan, pigil pa po yan. Kung alam nyo lang po yung mga talagang sentimiento ng mga taong nakausap ko na disappointed, alam nyo po ang problema. Minsan dediretsuin ko na po kayo. Ang problema po hindi Canada. Alam nyo po kung anong problema? Ang problema po, yung kababayan natin na sobrahan ng expectation pagdating dito sa Canada. Nakala nila, instant, yung kilala nilang na dito na may kotse, may bahay, makukuha na kagad nila. So, yun na nga po. Sabi ko, taste lang muna, ganan-ganan. Ito po, sabi niya, po sir, hindi naman po namin alam kailan namin mababawi ng mga kasama ko yung nagastos po namin. Hindi pa namin alam kailan po kami makakauwi kasi hindi biro ang pamasahe. Siyempre po, hindi lang naman po pamasahe ang dala mo pag umuwi ka, nagbakasyon ka. Kasi nga po, may isang bagay na isang gusto kong gawing content dyan regarding dyan sa may nag-comment kasi isang beses sa akin, bakit po parang yung mga nasa Canada takot na takot magbakasyon? Bakit po yung mga nasa Canada parang hindi makapagbakasyon? Ang tatagal na po nila. Yun po yung naobserbahan ko, Sir Perds. Bakit po ba? Gagawin ko po yun na separate na content. So ngayon ito po, sasagutin ko muna sa inyo. Marami po akong nakaka-chat ng mga ilang subscriber natin na, Sir, parating na ako dyan ng Canada. Excited na, ganang. Pagdating dito, ayun na. 1 month, 2 months, nagpapatulong, baka makahanap ng malilipatan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, don't expect too much kasi nga talagang magugulat kayo. Hindi ko kayo dinidiscourage. Sabi ko nga sa inyo, ito, gusto kong sagutin itong tanong ng isa nating subscriber na
Sabi niya sa akin, ito babasahin ko po sa inyo para kahit papano may idea kayo. Kasi tinatanong niya ako, ang sabi niya sa akin, "Sir, ano pong naging reason nyo at nag-stay pa rin kayo sa Canada lalo na't alam nyong mahirap ang buhay dyan?" Para may reason din po yung iba na mag-i-stay at lumakas ang loob. Napakagandang tanong. Ito, sasagutin ko yan pero aalis muna ako kasi baka magsara yung pupuntahan ko eh. Mag-iikot-ikot lang ako dyan sa thrift store kasi alam nyo na, second hand lang tayo. Hindi ako nagbabranyo dito. Putik na yan, magbabranyo ka na ganun din naman eh, isusot mo pag nalaban mo, okay na yan. Kailangan natin magtipid, pera ang kailangan nyo dito. Hindi nyo kailangan magpagarbo dito. Hindi porket nasa Canada, kailangan makikita nila sa Pilipinas na tayo talagang ika nga humihiga sa salapi. Hindi ganun. So to guys, alis lang muna ako kasi baka mapagsaran ako nung pupuntahan ko. So dun sa nagtatanong, what's the reason why I'm still here, kung madalas daw nakikita niya at napapanood niya na mahirap ang buhay dito sa Canada. Ito nga po, kung kayo po ay matagal na dito sa channel ko, alam niyo naman po yung mga pinagdaanan ko. Hindi naman po maganda ang buhay ko sa Pilipinas. Kung alam niyo lang po na ako'y mahirap lang talaga. Walang may pagmamalaki, in short, walang may pagmamalaki. So bigyan ko kayo ng konting idea. Yung nanay ko nagtitinda sa tabi ng sinihan as a sidewalk vendor. Nag-iihaw kami ng saging. To make the story short, parang kilala ako doon sa Lucena. Kasi yung hanay ng Quezon Avenue, maliit pa ako, pinapataya ko yung isang hanay na yan ng Quezon Avenue. Yung sapatero, nagduduplicate ng susi, pati yung mga aita, pinapataya ko yan ng weteng. Kaya pag dumaan ako dyan, talagang nung time na yon, talagang kilala ako eh. Kasi ito yung nagpapataya ng weteng. And then nung maliit pa ako, dahil katabi nga namin yung sinihan, siyempre habang naedad tayo, ako na yung naglilinis ng sinihan. That time yung sinihan na Marlet Cheddar po yun eh. Yung Marlet Cheddar, yun yung pinakasikat na sinihan sa bayan ng Lucena. So dahil may mga naglalabasan na ng mga sinihan that time, mga aircon. Kasi yung Marlet Cheddar, hindi pa aircon that time yun eh. So ako naglilinis noon, nililinis ko yung buong sinihan, taas, baba, wawalisan ko, lalampasuhin ko, ganun-ganon. Bago ako pumasok ng school, ganyan. Yun lang, na yun, may sahod na tayo kahit paano noon. Das dediretso sa school, doon ako sa sinihan maliligo. And then babalik ako sa gabi kasi babantayan ko naman yung labas kasi yung last pool show, mga napasok. Tapos may makikipanood, sasabihin, "Toy, pwede ba makapasok?" "Sige po, bibigyan ako 5 piso." Masaya na ako noon. Wala ganun yung buhay dati sa Pinas eh. Wala talaga, as in walang wala ako. Yung nanay ko habang nagtitinda sa labas ng sinihan, tanghali, syempre wala, may mga nanonood eh. Wala ka naman lilinisin yan eh, may mga nanonood pa. Ako naman, punta ako sa palengke. Maliit pa ako noon. I think that was nung elementary naman ako. Hindi pa ako ganun talaga naglilinis ng sinihan nung elementary pa ako. Ang gagawin ko niyan, didiskarte ako. Punta ako sa palengke sa Agora. Punta ako sa palengke. Nag-iisip ako nung pagkakakita, nakita ko yung mga batang nagtitinda ng plastic, yung ali-ali plastic po. Sabi ko that time, paano kaya nila ginagawa dito? Saan sila bumibili ng plastic? Hinanap ko yung binibilan nila ng plastic. Sabi ko, magkano po yung plastic na ganito? Tapos ina-analyze ko, magkano nila na ibebenta yung plastic. Wow, sabi ko, tumutubo sila. From, let's say, nabili nila ng 3 pesos, may bebenta nila pag naubos yung plastic ng nasa 9 pesos, 10 pesos. Sabi ko, tubo na ako ng 7 noon o 6 pesos. Masaya na ako noon. Ginaya ko yon. Yung mga pera ko na sobra, bibili ko ng plastic. Bebenta na rin ako doon. Ali, plastic po. Kaya lang, yun, nasama ng experience ko noon. Kasi syempre, may mga talagang may mga teritoryo na eh. Pagdating ko doon, dinumog ako ng mga bata. May mga babae din.
Pucha, talaga higa ako doon sa isdaan. Hindi ko makalimutan yun. Hiyak ako ng hiyak noon. That time, sabi ko, gusto ko lang naman maghanap buhay. Higa ako noon. Ang lansa-lansa nung damit ko. Puro talagang putik. Pag-uwi ko, sabi nung nanay ko, titinda sa sinihan. Saan ka magaling? Titinda lang naman po ako. Inaway po ako ng mga bata doon. So tigil ako noon. Hanap ako ng iba pagkakakitaan, like ice buko. Tinda ako ice buko noon, ikot ako noon. Madami, ayoko na, hahaba na eh. Yan. Dyaryo, sigarilyo, lahat na. Pag iisa-isahin ko, baka butin tayo kinabukasan. So sobrang dami. Kaya hindi ko alam kung kailangan ba explain ko pa sa inyo lahat. Basta sobrang dami. In short, wala po akong sinabi sa buhay. Hindi din po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kakulangan sa financial. Wala din naman po akong tatay na susuporta. Yung tatay ko, nakakilala ko high school na. That time ni Singkong Duling, wala akong nakuha. Ni Singko, wala talaga. So yung nanay ko talaga yung sumuporta sa akin. Pasalamat ako sa kanya. Kasi kahit na high school, napagtapos po tayo. So ako naman, trabaho. Hindi na ako nakaka-focus nun sa pag-aaral. Masipag ako, sabi nga nila, sipag mo, kaya lang kailangan mong kumayod eh. So makayod tayo nan. So yun. Ngayon tatanungin niyo po ako, bakit gusto ko pa rin mag-stay dito sa Canada? Kasi po makukuha ko yung sahod dito na hindi ko makukuha sa Pilipinas. Yung kikitain ko dito, hindi ko kikitain sa Pilipinas. Malimit naman po nating nababasa sa Pilipinas na even you are for 4 years course, bachelor degree, gagawin kang cashier, gagawin kang bagger. Alam mo yung ang ganda ng uniforme mo. Talagang napaka-presentable ng uniform mo, and then papasok ka sa mall, maghapon ka nakatayo, but yung salary is not enough. Hindi sumasapat. Swerte na siguro kung ikaw ay may bahay na talagang sarili, and then may magulang ka to support you, may kapatid ka na may magagandang trabaho, nakapagtapos ka, and then nagtitiis ka, nagtsatsaga ka sa isang mall or sa minimum salary sa Pilipinas. I think that is good enough. Masasatisfied ka na kahit paano, makukontento ka na kahit paano. Ay sa katulad ko po, marami akong gustong applyan na trabaho, hindi ko makuha. Kasi for me, they didn't accept me. Kasi nga unang-una, ano ba naman ako? Sa dami na ng pinagtrabahoan ko. Actually, yung resume ko po, kung ilalagay ko lahat yung mga naging trabaho ko from the start, kulang ang 5 pages sa dami na naging trabaho ko. Hindi po kasi talaga ako tumitigil magtrabaho. Kung isa-isahin ko sa inyo yung mga naging working experience ko, doon pa lang baka abutin tayo kinabukasan. Kasi kailangan ko lumaban para mabuhay. So hindi ko inakala na lahat nung ginawa kong paglaban sa buhay na yun, idadalhin ako ng kapalaran ko dito sa Canada. That's why I'm sharing all of my experience sa inyo. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, kung maganda po yung buhay ko sa Pilipinas, hindi po ako aalis. Kasi sa nakikita ko dito, ito po personal kong opinion to ha, pwede nyo pong kontrahin, wala po tayong magagawa dyan kasi may kanya-kanya naman po tayong opinion. Ako po, para sa akin personally, in my personal opinion, worth it ang Canada sa mga katulad ko na talagang ika nga ay walang tinapos, ika nga ay hindi naman sumasahod tayo ng 100,000, 50,000. Hindi tayo sumasahod ng ganun sa Pinas. Pero kung maganda ang buhay mo sa Pilipinas, na sumasahod ka na ng malaki, mga 50,000 to 100,000, and then may sarili kang bahay, may mga ari-arian ka, may mga sasakyan ka, may motor ka, may lupain ka. For me, kung ako lang po to ha, okay lang po, may kanya-kanya po tayong opinion. Kung gusto nyo pong kontrahin dyan sa comments down below, sasabihin nyo kahit ganyan yung sahod ko, magka-Canada pa din ako, desisyon nyo po yan, wala naman po akong magagawa. Dahil magkakaiba po tayo ng pananaw sa buhay. Ako po, hindi na po talaga ako alis ng Pilipinas kung ganyan po yung sitwasyon ng buhay ko sa Pilipinas. Kasi mas gusto ko po yung for me, mas gusto ko po yung asensado ko sa Pilipinas. Umaalis ako ng Pilipinas
hindi para magtrabaho abroad. Umaalis ako ng Pilipinas kung hindi para mag-travel around the world. Yun po yung talagang dream ko. Yung ba tipong this year we are going to Hong Kong, this year, next year we are going to Korea, o susunod we are going to Canada, so we can travel kasi we have a lot of money in Philippines, right? Kung ganun po, parang na-explore mo. Pero yung parang I know yung some of you na gustong pumunta dito sa Canada, madala yung family nila. Pero ang pinakang dream ko po talaga sa buong buhay ko, na I will stay in Philippines. Mayroon akong farmland, and then yung nagta-travel na lang ako around the world, in-explore ko ang mundo. Kasi hindi naman po ako materialistic na tao. Hindi naman po ako yung parang naghahangad na sobrang laking bahay. Hindi ko kailangan yan. Kasi lahat ng bagay sa mundo, hindi permanente yan. Kahit patayin mo yung sarili mo kakatrabaho, lahat ng bagay na mayroon ka ngayon, pag nawala ka na sa mundo, maiiwan mo yan. I know some of you sasabihin, at least na ipapamana. Tama naman po. Pero mas naniniwala pa rin kasi ako dun sa na turuan ko yung anak ko, turuan ko yung pamilyang iiwanan ko na mabuhay kayo, pag-aralan nyo kung paano mangisda. Hindi yung lahat ako yung magpapagod, idudulot at ibibigay ko na lang sa inyo. Kasi pag ginawa mo yun, pinatay mo yung sarili mo, pinagod mo yung sarili mo, lahat ng hirap ikaw yung umako, ibibigay mo sa pamilya mo, lahat puro sarap na lang, at hindi mo sila tinuruan na maghanap buhay ng kanila, kumita ng kanila, lahat isusubo mo. Ginawa mo silang tamad, and at the same time, pag nawala ka na, lahat ng pinaghirapan mo, kung hindi nila papahalagahan, dahil hindi mo nga sila tinuruan kung paano kitain, kung paano yung hirap na maghanap buhay at kitain yung pera. So mangyayari, lahat ng pagod at hirap mo nung time na nabubuhay ka dito sa mundo at iniwanan mo sa kanila, mauubos lang po yan, mababaliwala lang po yan, dahil hindi nga po nila alam kitain yung pera. So ito yung isa sa paborito kong puntahan, yan, yung trip shop na yan. Kasi dito puro second hand. Hindi naman kasi nga ako materialistic na tao. Okay na sa akin yung mga segunda mano. Ang mahalaga, may nagagamit tayo. Well, ako naman hindi talaga lagi namimili. Minsan napunta ako dito, naniningin lang. Kung may mabibili ako, di okay. Kung wala, di wala, uuwi ako. Naniningin ako dito ng mga second hand na damit, pantalon, or mga pantrabaho, pang-alis na rin, lahat na. For example, ito, men's top. Itong isang t-shirt na ganito, magkano? $3. So mag-iikot-ikot muna ako guys kasi baka mamaya may matsambahan ako, mga $2, $3, $5. Minsan kasi nakakita ako dito Nike na short from $10, dahil naka-sale naging $5 na lang. So sa ganung paraan nakasave tayo, di ba? So ayan, may mga nabili naman tayo, madami-dami din. Kahit paano hindi sayang yung pagpunta ko. Mga lang, $2, $3, $4, $5 lang, mga ganun lang. That's why I choose to live a simple life here. Yung ugali ko sa Pilipinas, dinala ko dito. Yung in a way naman na pagtitipid, hindi yung talagang yan, nakita nyo nga pala to, itong nasa harapan natin, ang daming homeless dito. Ayan, kala nyo di ba? Yan, puro homeless yan, hanggang doon pa sa kaliwa, hindi ko pa nakunan. Ito pa, yan, yung nakita nyo yan, puro homeless yan dito. Ang dami dito ng homeless. 'Di ba? May mga na-feature sa atin ngayon dito na sunod-sunod yung mga kababayan natin na na mga naging homeless, kagaya nung na-feature ko nung minsan. And then si Gagong Pinoy, yung vlogger sa, limutan ko to, Alberta ba yun? Na may na-interview siya na kababayan natin, parang I think more than 10 years na, 15 years ba dito sa Canada, homeless. Doon siya natutulog lang sa sabi parang nagkaroon sila ng ano bang tawag doon? Ako masyadong nag-isip, basta yun na yun, nalimutan ko, anxiety ba yun or stress, awang ko, sorry for that. Yun, sabi ko kasi kung tayo, the way tayong mag-isip,
maayos, hindi tayo darating sa mga point na ganyan na magiging homeless tayo. Gaya nga ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung maayos kayong mag-budget, hindi ka darating sa point na ma-homeless ka dito or magigipit ka dito. Simple living lang dapat. Kasi kapag dating nyo po dito, bumanat kagad kayo, paulit-ulit na naman ako, kasandamakmak na bayarin, hindi po kayo makakaipon. Pag gusto nyo kagad sabayan yung matatagal na dito, kasi based on my own experience talaga, maraming bagong dating dito. Muntika na rin ako. Hindi ko ikakaila sa inyo. Muntika na rin ako. May plano kang kumuha ng brand new, mag-isip-isip ka. Nag-iisip ako noon. Actually, galing na nga ako ng dealership, nag-inquire na nga ako eh. Then sabi ko, nag-compute ako noon, 2 years contract, working permit. What if hindi na renew? Patay. 8 years to pay na sasakyan. Then nag-check ako nga, nagde-depreciate yung value. So lahat ng ipon mo na doon. Actually, kanina lang may nakachat akong isang kaibigan. Tinatanong niya kung pwede daw isauli yung pre, okay lang bang magsoli dito ng mga sasakyan, kasi dalawang kasama ko hindi na alam kung paano babayaran yung sasakyan na kinuha nila. Sabi niya sa akin ganun. So sabi ko, okay lang naman ibalik. Yun nga lang talaga, bad credit na sila. Sabi kong ganun. So pag bad credit ka na dito, wala na. Hindi naman wala na, makakabawi pa naman, kaya naman. Pero talagang it takes time. Hindi agad-agad. And then kailangan mag-ipon ka para makakabawi ka. Kasi pag na-bad credit ka na dito, mahirapan ka ma-approve dun sa mga plano mo. Especially kung gusto mong kumuha ng bahay in the future. Pag na-PR ka na citizen ka na, so may plano kang kumuha ng bahay dito and another car in the future. So mahirapan ka kapag may bad credit ka dito. That's why ngayon talagang hindi ako nagba-brand new. That's lang po, my own opinion. Kasi may mga kababayan naman tayo talaga dito na kaya eh. May mga magagandang buhay sa Pilipinas pagdating dito. Wala lang yan, kaya nila yan. So exempted na po sila doon. Sa mga katulad ko lang po ba, yung ka-level ko, pasensya na po kayo kung medyo mga kagaya natin. Kumbaga, hindi naman tayo talagang may kaya sa buhay. Huwag na tayong magpanggap. Parang ganun po. Ngayon, if you live here in Canada, a simple life, hindi ka may stress. Why? Kaya ang ginagawa ko po ngayon, kung ako isa lang ang trabaho, gumigising po ako. Hindi ko kailangang maghanap ng part-time. Hindi ko kailangang maghapit. Saan ako magpa-part-time ngayon? Kulang yung sahod ko. Saan ako papasok ngayon? May stress ka eh. Kasi pag marami kang bayarin at kulang yung sahod mo, hindi sapat, maghanap ka ngayon ng part-time, which is sa isang temporary foreign workers, illegal po yan. Maghanap ka ng cash job. So posible ka pang mapauwi kasi naghanap ka ng cash job dito. Hindi ka pa naman open working permit, unlike ng mga permanent resident na kahit double triple job, yan, magagawa mo na yung gusto mong gawin kahit saan ka magtrabaho. So as a temporary foreign workers, exclusive lang po yung working permit niya sa isang employer. Hindi siya allowed magtrabaho sa iba. Unless talagang matigas ang ulo mo, maghahanap ka dyan ng trabaho, kailangan wala nakakaalam, wala magchuchuchu sa'yo. So ang mangyayari, cash job. Hindi siya pwedeng pumasok sa account mo, kasi pag once na may pumasok sa account mo na galing sa ibang employer, that is illegal, mapapauwi ka po. So parang iti-take mo yung risk na may kontrata ka dito dahil lang dun sa part-time na hinahabol mo para mabayaran at mapunan yung mga utang na kinuha mo dahil hindi nga sumasapat yung single job. That's why I'm always giving you an advice na kung gusto nyo ng simple living, hindi kayo stress. Kumbaga gumigising ka, wala kang utang, hindi mo kailangan mag double triple job. So malaking bagay po yun. Lahat naman po ng gusto natin sa buhay, darating po sa tamang panahon, basta't planuhin natin ng maayos. Hindi tayo kailangan nagmamadali, kasi minsan kapag nagmamadali ka, doon ka pa nagkakamali.
So hanggang dito na lang muna siguro, mag-grocery muna ako kasi may pasok na ulit ako bukas. And then yun nga, start na kasi kami nung 3 shifts. So kung 3 shifts, 3 beses na kami babalik sa farm. Although nabawasan yung baka kasi nagbenta si boss, ang dami. Nasa 200 na baka yung binenta ni boss. So mababawasan yung gagatasan namin. Pero mas malimit na kaming maggagatas, 3 times na. Yun, di gaya nga po ng lagi kong paalala sa inyo, worth it pa rin po dito sa Canada. Doon sa mga nagsasabi ng hindi maganda ang Canada, doon sa mga nagsasabi na puro trabaho dito, doon sa nagsasabi na hindi worth it ang Canada. Ito po kasi ang masasabi ko lang ha, personal ko po itong opinion. Pwede po kayo mag-comment. Marahil po kasi yung iba na sobra ng expectation pagdating dito. And then marahil po yung iba, maraming utang na kinuha, maraming bayarin na kinuha. Kaya sabi nila, trabaho, trabaho, trabaho. Eh, kita nyo naman po ako. Single job. Gumigising ng ng umaga. Nagde-day off ako. Talagang 2 times a week ako nagde-day off. Kaya sabi ko, wala naman. Okay lang naman. Sinasabi ko bang trabaho, trabaho, trabaho? Hindi naman. Kasi, pag trabaho, 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 that means hindi sumasapat yung oras mo. Unless yung iba po kasi sobrang dami ng kinuhang bayarin, hindi sumasapat do sa yung income nila, mas malaki pa yung bayarin nila kaysa do sa income nila. Or yung iba naman talagang maraming kailangang i-provide. For example, hindi natin sila kasi kailangang husgahan eh. Yung iba po kasi may pamilyang kailangang suportahan, may magulang na may sakit, maintindihan po natin yon. Sabi ko nga po sa inyo kaya lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko nilalahat kasi bawat tao naman po may kanya-kanya tayong problema sa buhay, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kaya kung ano pa man po ang naging sitwasyon natin dito sa Canada, may kanya-kanya po tayong reason, may kanya-kanya tayong dahilan. Kaya hindi natin pwedeng i-judge yung tao. For example, ako, bakit nyo ako sasabihan na nagsasalita ako ng ganito? Ito po yung karanasan ko eh. Kung may karanasan silang hindi maganda, kung may karanasan siyang maganda, magkaiba po silang tao. Hindi po parehas ang dinadaanan ng bawat tao. So kaya talaga may mga kumbaga may iba't ibang karanasan, may iba't ibang nasasabi regarding dito sa Canada. So hanggang dito na lang muna guys, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood, sa pagtutok sa buhay namin dito sa Canada. Hope na may natutunan kayo at nasagot ko yung tanong niya kung bakit willing pa rin ako or gusto ko pa rin mag-stay dito sa Canada sa kabila ng mga napapanood niya at yung sinasabi na mahirap ang buhay dito sa Canada. So hope na may natutunan kayo sa ating today's episode. Don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano yung mga nangangarap makarating dito sa Canada magkaroon po ng idea. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless.